Kung may gusto kang gawin na sa tingin mo ay magbabago ang buhay mo, gawin mo na ngayon. Huwag mo nang hintayin pa na dumating ang araw na ang pakiramdam mo ay naghahabol ka na ng oras. Naranasan mo na bang naipit sa matinding pagsubok? Wala ka nang makitang paraan para makaalis sa sitwasyon mo. Pero ito yung mga sitwasyon na hindi kayang iwanan at sukuan, lalo na kung sariling pamilya ang nakasalalay dito. Ngayon lang ninyo ako narinig, ipaliwanag ko sa inyo. Marami kasi nagsasabi na bakit daw pinapatrabaho pa daw yung mama namin kahit matanda na. Hindi lang nila alam na matagal na namin sinabihan yan na dito na lang sa bahay magtitinda na lang kung ano-ano. Hindi naman kami mayaman na kaya namin i-provide yung pang-araw-araw na pangangailangan ng magulang namin. Dalawa lang kaming magkapatid at may mga sariling pamilya na rin. At dyan na lang namin nalaman noong nagkasakit na siya na marami nang pumupunta dito sa bahay na niningil ng utang na hindi naman namin alam kung saan ginastos yung pera, na kami naman nagbabayad sa ilaw at tubig dito, pati sa eskwelahan ng anak ko. Kasi doon kasi siya nagtatrabaho, sa eskwelahan ng anak ko. Noong November last year, nagkasakit yung mama ko. Na-stroke kasi siya at paralisado ng katawan niya at hindi na makagalaw ng maayos. Ito pala yung diaper na binili ko lang nung isang araw. 10 ang laman nito, ngayon 2 na lang. Kaya halos 2 o 3 beses siya magpapalit sa isang araw. At inuunti-unti ko rin lalabahan yung mga gamit niya. Ayaw ko kasing mapundo yung mga damit niya. Sobrang hirap ng pinagdaanan namin, lalong-lalo na nung nasa hospital pa siya. Buti na lang nandyan yung kapatid ko at asawa ng kapatid ko at ibang taong tumutulong sa amin sa mga pangangailangan sa hospital. Sobrang hirap talaga, lalo kung pera na ang pinag-uusapan. Pati Insta360 na kamera ko, binenta ko kasi naubusan kasi ako ng pundo. At nagpasalamat din ako sa nagbigay ng wheelchair na ito, si Governor Ma'am Ibon Cagas. Sobrang hirap talaga ng pinagdaanan namin sa buhay. Pero doon ko rin na-realize na minsan na kahit pakiramdam mo na akala mo na tapos na ang laban, may isang galaw pa pala na hindi mo nakikita. Kadalasan na doon pumapasok ang pananampalataya ko sa Diyos, na wala ang takot ko. Mas lalong lumakas ang loob ko ipakita sa mundo kung anong nagagawa ng pananampalataya. Pero ngayon unti-unti nang bumabalik. Alam kong malayo pa. Kaya kung may mga gusto kang gawin, gawin mo na alam mo makapagbabago ng buhay mo. At hayaan mo na lang yung mga taong walang bilib sa'yo. Wala naman silang ambag sa sarili mo. Huwag kang matakot, galawan mo lang ng galawan. Pero dapat palaging nasa sentro ang Panginoon para hindi ka maligaw. Isipin mo, saglit lang tayo sa mundo. Kahit ngayon o oras o araw, pwede tayong mawala dito. Kaya minsan napapaisip ako na inuubos nila ang oras sa mga galit, inggit na wala namang maidudulot sa buhay nila. Habang dito pa tayo sa mundo, gawin ang makabuluhan bawat araw. Hindi na kailangan maging perpekto ang buhay mo. Dahil balang araw, aalis din tayo sa mundong ito. Ako si Salds, ang nagsasabi, piliin natin ang magiging mabuting tao dahil ito ang pinakamahalagang kayamanan natin dito sa mundo.